Ang nakalimutang planeta. Mayroong isang nakalimutan ng planeta sa ating solar system. Sa isang punto ng panahon, ayon sa mga astronomer, mayroong 10 mga planeta sa ating solar system. At yan ay ang Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, at Eris. Ang Eris ay sobrang layo mula sa ating planeta at sa araw. At minsan, dahil sa sobrang layo nito sa araw, kaya't ang kanyang atmosphere ay naninigas na nagyayelo. At pagkatapos ay gumuguho o nalalaglag sa ibabaw nito na isang yelo. At habang ito'y papalapit sa araw, ang atmosphere nito ay natutunaw. Mayroon nito nakakabaliw na pag-ikot na inaabot ng 2 beses ang layo mula sa araw kaysa kay Pluto. At minsan ay mas malapit pa ito sa araw kaysa kay Pluto. Na-discover ito noong 2005 at ayon sa mga astronomer na bago pa ito madiscover, mayroon pang ibang mga bagay-bagay na kaparehas nito na mas maliit sa Pluto. Pero hindi sila sigurado sa Eris dahil magkaparehas ito ng laki sa Pluto. Ano nga ba talagang kailangan nilang gawin? Dahil nga minsan, ito'y mas malapit pa sa araw kaysa kay Pluto. At kung titingnan ito, mayroon itong sariling buwan. Kaya't ito ang naging dahilan upang ang International Astronomical Union ay magbigay ng panibagong kahulugan kung ano nga ba ang kategorya ng isang planeta. Kaya't tinanggal nila si Pluto bilang isang planeta at inilagay na lang na isang dwarf planet na kasama na dyan si Eris. Ang pinakamalaking planeta na ating nalalaman sa universe ay may sobrang laki at nakakasorpresa dahil hindi ito gaanong pinag-uusapan. Karamihan sa mga planeta na ating nadidiscover na mga malalaki ay tinatawag na Super Earth o kaya naman ay many Neptunes at ang mga ito ay may laki mula sa 1.5 hanggang sa 2 times ang laki kaysa sa ating Earth. Ang Jupiter na siyang pinakamalaking planeta sa ating solar system ay sobra ang laki na ang lahat ng ibang mga planeta ay maaaring magkasya dito o kaya naman ay magkasya ang 1,300 na mga Earth. Kaya imagine mo na lang ang laki ng exoplanet na ito kung ihahambing sa Jupiter. Ito'y na-discover noong 2013. At ang higanting planeta ay may 7 times ang lawak kaysa sa Jupiter at tinatansyang 500,000 na kilometro ang magkabilaang dulo na may bigat na hanggang sa mahigit na 750 times. Ito'y matatagpuan na nakalugar sa may 350 light years ang layo na nasa konstelasyon ng Musca at inaabot ng hanggang sa 250 years ang pag-ikot nito sa kanyang sariling araw. Kaya't kung makakaya mong makapagpalipad ng eroplano sa palibot nito, mga 5 buwan ang aabutin upang makumpleto ang pag-ikot dito. Ang pinakamalaking katawan ng tubig sa universe. Napag-isip-isip mo na ba kung saan matatagpuan ang pinakamalaking katawan ng tubig sa universe? Hindi ito dito sa ating planetang Earth. Ito lang naman ay lumulutang sa may 12 billion light years ang layo mula sa atin. At ito'y malapit sa isang higanting black hole na tinawag na APM 08279 plus 5255. Meron itong masa ng mga 20 billion times ng ating araw at napapalibutan ng mga naglalakihang ulap ng mga singaw ng tubig at ang mga ulap na iyon ay naglalaman ng sapat na tubig upang mapuno nito ang lahat ng mga karagatan sa ating daigdig ng mga 140 trillion times. Pero, paano nga ba nabubuo ang mga ulap na singaw ng tubig sa palibot ng black hole? Ito ay resulta ng matinding proseso. Ang nangyayari doon, hinihila ng black hole ang mga gas at alikabok at saka pinapainit niya ito ng matindi na hanggang sa milyones ang degrees. Ang init na iyon ay nagiging hydrogen at oxygen at nagiging singaw ng tubig na siyang nakakabuo nitong naglalakihang mga ulap at may sukat na luwag ng hanggang sa daan-daang light years. Mainit ang mga ulap na singaw ng tubig na iyon. May temperatura ng hanggang sa 204 degrees Celsius. Ito lang naman ang pinakamalaki sa lahat ng mga water reservoir na kailanman ay natagpuan sa universe. Ang buwan ay maaaring ang tira-tirang nanigas na magma. Ang mga scientists ay may napakalaking katanungan na sinusubukan pa rin bigyang kasagutan. At yan ay kung paanong ang buwan ay nabuo. Ang kamakailan lang ng mga pagmamasid sa chemical na komposisyon ng buwan ay nagbigay ng salungat na mga kuro-kuro sa sikat na teorya dito na kilala sa tawag na Giant Impact Hypothesis o ang higanting banggaang teorya.
na kung saan sinasabing ang buwan ay isang higanting pagsasanib ng mga pira-pirasong bahagi ng Earth na resulta mula sa sakunang banggaan ng isang bagay mula sa kalawakan. Mga 4.5 bilyong taon na ang nakakaraan. Ang mga bagong pananaliksik na nailathala na ng mga mananaliksik mula sa Japan at ng United States, yun ang nagpasimula sa pagbibigay ng paliwanag na ayon sa pangkaraniwang version ng higanting banggaang teorya na karamihan sa mga materyales ng buwan ay nabuo mula sa higanting planeta na tumama sa ating mundo. Subalit, base sa kanilang nadiskubre at maging sa mga nadiskubre ng ibang mga mananaliksik na ang buwan at ang ating Earth ay may malaking pagkakahawig sa kanilang chemical na komposisyon. Gamit ang mga simulation ng computer, ipinakita ng mga mananaliksik ang posibilidad ng isang mabatong planeta na tumamang bumangga sa ating planeta. Tinatansyang 50 milyong taon na ang nakakaraan noong ito ay nababalutan pa ng karagatan ng magma na hanggang sa may 73 talampakan ang lalim. Ang mga naglalakihang tilamsik ng magma ay pumasok sa kalawakan at ang pira-pirasong bahagi ng mabatong planeta na lumulutang sa palibot ng ating mundo ay sumunod sa magma. Habang karamihan sa mga pira-pirasong bahagi ng mabatong planeta ay bumagsak sa atmosphere sa malawak na karagatan na magma ng ating mundo. Ang iba nito ay humalo na dumikit sa magma at nakabuo ng buwan. Ang kasamang mananaliksik dito na si Ichiro Kurado na isang geophysicist mula sa Yale University, sinabi niyang tinatansyang 80% na modelo ng ating buwan ay gawa mula sa materyales ng ating Earth, habang ang nakalipas na modelo naman na 80% ay nabuong gawa ng tumamang planeta. Yan ay isang napakalaking pagkakaiba. Ikaw, ano sa palagay mo ang mga materyales na nakagawa sa buwan? I-comment mo dyan sa ibaba ng video. Ang planetang cotton candy. Ang cotton candy na planeta ay nandoon, meron ito. Pero hindi ito yung inaakala. Walang planeta na gawa sa masarap na cotton candy. Gayunpaman, siguradong sasang-ayon tayong lahat na ito'y isang napakaganda kung totoong meron ito. Gayunpaman, merong planeta na tinatawag na super puff na mayroong parehong density o kapal ng cotton candy. Ang mga scientists ay mayroong 3 nalalamang super puff na planeta at ang lahat ay nandoon, nakalugar na matatagpuan sa loob ng Kepler-51 star system. Ito yung mga super puff na planeta na umiikot sa isang napakabagong bituin na siyang nakita ng NASA sa kauna-unahang pagkakataon noong 2012. Pagkaraan ng ilang mga taon, nahihirapan pa rin ang mga scientists ng NASA na maintindihan kung bakit at paanong ang planetang super puff ay may mas maraming masa kaysa sa ating planetang Earth na isang mas malaki pagdating sa sukat nito. Bawat isa sa planetang super puff ay may kasing laki ng Jupiter at daang-daang beses ang gaan nito. Kaya't ito'y maihahambing ng mga scientists sa isang cotton candy dahil nga ang planeta ay mga malalaki pero wala namang gaanong mga masa. Idagdag pa dyan, ang Kepler-51 ay mayroong bright pink na atmosphere o yung maaliwalas na kulay rosas na atmosphere. Kaya ito'y isa talagang nagmumukhang may pisikal na anyong mahikang bolang cotton candy. Kung bakit ito ay napakalaki, ang atmosphere nito ay namamaga ng sobra. Noong ginamit ng mga scientists ang Hubble telescope upang tingnan ito, upang suriin ang mga chemical na katangian nito, wala silang makita at hindi yun ang inaasahan ng mga scientists na sila ay umaasang mayroong kahit anong chemical na komposisyon na sana ay mayroon doon upang may paliwanag ang sobrang laki ng sukat ng mga planeta. Ang kanilang pinakamagaling na haka-haka dito ay marahil ito ay dahil sa kanilang araw na may edad na 500 milyong taon. Ang buwan ay lumalayo sa ating planeta. Alam niyo ba na ang buwan ay lumalayo na sa ating mundo? Pero paano ito nangyayari? Taon-taon lumalaki na ang pag-ikot ng buwan sa palibot ng ating Earth na tinatansyang 3.5 sentimetro o 1.5 inches. Na kung paano, dahan-dahan nitong nahihila ang kanyang sarili palayo mula sa gravity field ng ating Earth. Napakadali na ito'y hindi natin bigyang halaga. Pero kahit na hindi nito tayo naapektuhan sa hinaharap, pero sa bandang huli ay maaapektuhan naman nito ang buhay
ay dito sa ating planeta. Kung wala ang buwan, ang mundo ay dahan-dahang babagal sa kanyang pag-ikot at kinalaunan ay magiging unstable o hindi balance. Pero sa simula pa lang, bakit nga ba ang buwan ay lumalayo sa planeta? Ito ay dahil sa pagtaas ng tubig ng ating planeta o yung tinatawag na Earth's tide. Napapanatili ng buwan ang pag-ikot sa Earth dahil sa gravitational force na inilalabas ng ating mundo dito. Pero ang buwan ay may sariling gravitational force na siyang nakakaapekto sa mga pagtaas ng tubig. Ang tinatawag na tidal bulge ay medyo naunguna sa buwan at ang lahat ng mga galaw nito ay sanhi upang ang maliit na bahagi na enerhiya ng tidal bulge ay mapunta sa buwan na siyang nagtutulak sa buwan ng paunti-unti. Parehas din ito yung halimbawa na umiikot ka na walang tigil tapos nararamdaman mong naitutulak ang palayo at kung ang mga ito'y mawawalan ng kontrol, magkakaroon tayo ng malaking pagbabago sa temperatura ng ating mundo. Salamat sa panood o huwag mong kalimutan panoorin ang iba pang mga video dito tungkol sa kalawakan ha. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!